Ngayon sa ating mga balita. Eto na nga, pagsirit ng presyo ng mga pagkain pinaiimbestigahan ni Senator Kiko Pangilinan. Idetalye mo ang balita, RH28, Raymond Dagpaas. Raymond. Mr. Mayor, nakababahala ang pagtaas ng presyo ng mga pagkain sa bansa na dapat lang maimbestigahan. Ito ang paniniwala ni Senator Francis Kiko Pangilinan kasunod ng inikhaing Senate Resolution No. 5 upang hilingin sa Senate Committee on Agriculture na imbestigahan ang pagsirit ng presyo ng mga basic commodities. Sabi ni Pangilinan, kailangan ng investigasyon upang matukoy kung ano ang mga hakbang na dapat gawin ng gobyerno upang maibsan ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Binanggit sa kanyang resolution ang hindi mapigil na pagtaas ng presyo ng mga tinawag na essential food items gaya ng bigas, gulay, karne, isda at iba pang produkto sa agrikultura. Pinarirepaso nito sa komite ang epekto ng mga umiiral na polisiya at programa ng pamahalaan upang tugunan ang tumataas na presyo ng mga pagkain. Nais din ni Pangilinan na matukoy kung ano makakulangan ng mga programa ng pamahalaan para mapalakas ang food security ng bansa. Dahil sa kabila ng mga programa ng gobyerno para maibaba ang presyo ng pagkain tulad ng importation, price monitoring at targeted subsidies, marami pa rin consumers ang nakararanas ng kawalan ng access sa pagkain. Ito si RH28. So anong gagawin niya, Raymond? Ipapatawag ba si Agriculture Secretary Chu Laurel? Malamang, Mayor, dahil sila yung magbibigay ng numero tungkol dito sa problema at doon nga sa nakikita nila daw na pag-iikot pa lang habang hindi pa nagsisimula yung sesyon ng Kongreso ay talagang matindi yung problema sa mataas na presyo ng mga pagkain sa kabila ng iba't ibang mga programa na ipinatutupad para matugunan ito, Mayor. Ayan, kaya pala para sa food security, ha? Abay, ang Senator Kiko, ayan, may plantation na rin siya ng saging, ha? Wow. Mukhang magiging banana magnet pa ang Senator Kiko Pangilinan. Ayan. Abay, nagpatikim. Ayan. Matamis? Hindi pa hinog. Ay, ayoko nung mabutong saging. Ganun ba? Masarap yung yung Cavendish o kaya yung lagkitan. Ayan, nasarap yung lagkitan. Yung kinalawang, favorite ko lakay. Meron magkinalawang na saging. Yung parang puro mancha-mancha siya. Ganun ba? Pero Cavendish, masarap, matamis. Ayan, tsaka yung saging na saba. Ayan. Yun, oo. Pag pinirito. Gusto rin ni Senator Laila de Lima yan. Saba. Saba. Ayan. Okay. So ano pa ang latest dyan sa Senado, Raymond? Well, yung hindi pa parang yung number daw ng majority ay pwede pang madagdagan. Yung majority. Mm-hmm. At pero bagamat hindi pa malinaw, pero yun ang mga balibalita dito. At pero ang formality lahat daw habang papalapit yung mangyayari sa July 28 na opening ng sesyon ng 20th Congress, Mayor at Ms. Tayer. Ayan. Okay nga ron. Maraming salamat, Raymond, mula sa Senado. Ito si RH28, Raymond Dagpaas. By the way, dito kanina kasama ni Senator Torren doon sa event ng climate change, yung dating Pangulo ng Malta. Nandito kanina. Ayan. Bakit? Dinala ba si Secretary Gibo Chodoro? Na nag-avail pala ng Maltese citizenship? Ayan. O nag-aalok pa ng citizenship. Ayan, baka yung tama, baka diba? Sinong pinunta sa Senado? Baka yung mga pork barrel ng mga senador doon dalhin sa Malta. Ayan. Kasi parang nagiging tax haven na ngayon yun. Parang Bahamas na yata ang Malta ngayon, Raymond. Dating Maltese President Mohamed Nasheed ay aktibo sa climate change campaign, Mayor, dahil yung Malta ay palubog na daw ng palubog. Ganun ba? Yung kanilang bansa. Ganun ba? Parang Maldives pala ito na palubog ng palubog na Raymond. Di ba may kinukwento nga kanina na one time daw nagkaroon ng konferensya doon underwater yung venue. Talaga? Parang Maldives na nasa ilalim na sila ng tubig dahil nga
dahil sa climate change, na ramdam nila, kailangan nila ng pera siguro, ayun, yung nag-aalok ng citizenship. mga gustong maging citizen doon at kumitas. Kasi 600,000, pwede ka na maging citizen ng Malta, Raymond. Pero in euros. Euro, 600,000 euro. Almost 40 million. Ayan, Baryang-barya naman yun, Lakay. Oo nga, 40 million lang eh. Bilyones yung pork barrel ng mga senador. Ayan, saan ba sa bagay, hindi na yata masyadong uso, Raymond, yung yung magtatago ng pera sa Switzerland, yung sa Swiss bank, Swiss secret Swiss account sa UBS, ayan, Swiss banks, ayan. Ngayon, iba na ayan. Digital money na, Lakay. Anong digital money? Yung Bitcoin ba ganyan? Hindi, delikado rin yun. Pagka na-hack yun ha? Totoo din naman. Ang ginagawa nila nagpapagawa na ng malaking vault sa kanilang mga bahay. Ayan, mansion. Pang siniko lang napapanood yun totoong buhay na pala. Totoong buhay na, Miss Ete, o kaya sa mga mamahaling condominium. Ayan. Abay, nadudoon ang mga malalaking vault ngayon na pagka nagpagawa sila ng condominium, huwi nilang condominium, Mistea, kasama na doon, built-in ang malalaking vault. Dapat fireproof, Lakay. Kasi baka fireproof yan. Baka masunog yung pera. Kaya lang kung malakas yung sunog, kahit na vault yan, abay, pagkuha mo ng pera, aamoy pa din. Abo na. Ayan. Di ba naalala mo, Raymonda, yung natin sa accounting dito, yung tinangkang nakawin pa ng mga bumbero ng Pasay, yung mga tao ni Fire Marshal Paul Pili, ayan. Tinangkang buhatin yung safety bolt natin. Tapos, sa accounting. Mabigat, hindi kaya. Heavy. Cannot be. Ayan, sa sobrang laki ng sunog, hindi na rin pinakinabangan yung laman ng pera sa loob. Ayan. Sira na. Ayan. Anyway, napag-uusapan lang. Ayan. Pumunta pa ng Department of National Defense yung former president ng Malta. Hindi climate change yung climate change. Hindi ba nag-alok na ng di ba nagbenta ng Maltese citizenship sa Senado? Sa mga senador? May takers? Mukhang iba na ang kanyang linya. Climate change campaigner na siya tulad ni Senator Lauren Legarda. Ayan. At kung palubog na ang Malta, meron nagtago ng pera doon, baka malubog din. Waterproof naman lapat yung vault doon, Lakay. Ayan, bilan na ng gold. Ayan, yan daw ang gold. Kaya kita mo si Manong Chavit, puro ginto ang mga pinagbibili ngayon. Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. Mula sa Senado, ito si RH28 Raymond Adpaz para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.